Part 11. Kinaumagahan ay agad din akong bumalik sa mansyon, dahil nagpaalam sa akin si Rebecca na pupunta siya sa manager niya, kaya naman nang makarating ako sa mansyon ng alas 6 ng umaga, wala pa siya sa mansyon, kaya naman dumiretso ako sa kwarto ko para maligo, magbihis ng pambahay dahil nag-overnight ako sa pagtatrabaho sa opisina, ay nagpasya akong dito na muna sa bahay manatili. Natulog lang ako sa kwarto ko, nang magising ako ay saktong tanghalian na, kaya naman umunat muna ako bago ako nagpasyang bumaba sa sala. Nang maglakad ako papunta sa kusina ay narinig ko na nag-uusap si Melissa pati Ruth. Ayos lang kaya si Nika? Bakas ang pag-aalala sa boses ni Melissa. Hindi ko nga alam kung anong nangyari sa kanya nag-aalala din ako, Melissa. Dagdag naman ni Ruth. Agad na kumunot ang noo ko dahil sa usapan nila, kaya naman naisip ko na pumasok sa kusina. Nang makita ko nila Melissa ay agad silang natahimik, saka sila muling kumilos bumalik sa kanya-kanya nilang trabaho. Nasaan si Manang? Tanong ko. Nakita ko namang nagkatinginan silang dalawa. Namalengke po, maiksing sagot ni Ruth sa akin, kaya naman tumango lang ako, saka umupo sa kusina. Gaya ng inaasahan ko ay pinaghanda nila ako ng makakain. Habang kumakain ako bumalik na rin sila sa iba pa nilang trabaho. Kaya naman binilisan ko lang ang pagkain, nang matapos ako ay nakita kong pumasok sa kusina si Nika na may dala-dala pang pandilig sa halaman. Nang makita niya ako ay nakita kong nanlaki ang mga mata nito, agad itong napaiwas ng tingin sakin. Hindi nakawala sa mga mata ko ang mga pasa niya sa leeg. Ang namamaga niyang mata labi niyang pumutok, kaya naman agad akong nakaramdam ng galit sa taong gumawa sa kanya nun, kaya naman agad akong tumayo, saka siya sinundan sa likod ng mansyon. Nang makarating ako sa likod na hardin ay nakita kong nagdidilig siya ng mga halaman, kaya naman hinawakan ko siya sa braso niya. Nakita ko kung paano siya nagtatalon sa gulat, hindi nakawala sa mga mata ko ang reaksyon niyang iyon. Hey! Mahinang pagtawag ko sa atensyon niya. Nakita ko namang bigla siyang napaiwas ng tingin sa akin nang magtama ang mga mata namin. What the hell happened to you? Nag-aalala kong tanong sa kanya. Nakita ko namang huminga siya ng malalim bago sinabing, ayos lang ako, sir. What? Anong mukhang ayos sa itsura mong yan? Inis na yuzel ko sa kanya. Nakita ko naman ang pangangilad ng luha niya, kaya naman malalim akong huminga bago siya magaan na hinawakan sa magkabilang braso niya. Look, if you want me to help you, tell me, what happened to you, okay? Seryosong saad ko. Nakita ko namang napailing siya ng marahas, saka bumitiw sa pagkakahawak ko, kaya naman napahilamos ako sa mukha gamit ang palad ko. I'm the only person that can help you, please, tell me what happened. Nag-aalalang sabi ko. Nakita ko namang ngumiti lang siya ng marahan sa akin, kaya muling nagsalita. Huwag kayo mag-alala, sir, ayos lang talaga ako. Kaya naman, napabuntong hininga ako sa sinabi niyang iyon. Nang matapos siyang magdilig ay agad siyang pumasok ulit sa kusina. Kaya naman sinundan ko siya at saka ko siya hinawakan sa braso niya nang milipag niya ang pandilig sa halaman, at saka ko siya dinala papunta sa kwarto ko. Pinaupo ko siya sa kama ko at saka ako kumuha sa baba ng cube ice ref, saka ako umakyat sa kwarto ko. Nakita ko namang di siya makatingin sa akin, at saka ko inayos ang pagkakalagay sa bedside table ng cube ice tray na hawak ko, at saka ako kumuha doon yelo at saka iyon ipinahid sa braso niyang may pasa, sa kamarka ng mahigpit na pagkakahawak doon, habang ginagamot ko ang pasa niya sa braso ko ay di ko maiwasan na mapaisip. Naisip ko na baka siya ang ginantihan ni Louis sa ginawa kong pagpapalaya sa kapatid ko na yon, dahil din siguro sa ginawa kong pagsapak sa kanya. Kaya naman si Nika ang sinaktan niya, dahil alam niyang magagalit ako ulit ng sobra pag nalaman ko na ginawa niya yon kay Nika. Kaya naman bigla akong napabitiw sa hawak kong yelo at saka ako seryosong tumingin kay Leah. Si Louis ba ang may gawa nito sa'yo? Seryosong tanong ko sa kanya. Nakita ko namang nanlaki ang mga mata niya nang bigla kong sabihin yun. Nakita kong yumuko siya at saka umiling, kaya naman muli akong nagsalita. Hindi mo siya kailangang ipagtanggol. Hindi ko siya pinagtatanggol. Hindi naman kasi siya ang may kasalanan kung ba't ako may mga pasa sa katawan. Pagdadahilan niya pa sa akin, kaya naman nakaramdam ako ng inis. I know you're lying. Just tell me the truth, dahil kapag sinabi mong siya ang may kagagawa nito sa'yo, ako ang gagawa ng paraan para maibalik siya sa rehab. Inis na saad ko. Nakita ko namang nagtaka siyang napatingin sa akin, kaya naman nakita kong parang naguluhan siya sa sinabi ko. Look, Nika, kung alam ko lang na hindi pa rin nagbabago,
ang kapatid ko matagal na sana kitang binalaan na huwag makipagrelasyon sa kanya, dahil hindi mo pa kilala ng lubos ang kapatid ko. He had previously been admitted to a rehabilitation center, because he had used illicit drugs. Paliwanag ko sa kanya, nakita kong hindi mawala ang pagkagulat sa mga mata niya. Kaya nga nakikita mong galit na galit ako sa kanya, binabalaan kita na huwag mo siyang lalapitan, dahil di ako sigurado kung talaga bang gumaling na siya, nagbago na, pero dahil sa ginawa niyang ito sa iyo hindi ko siya mapapatawad, gagawa ulit ako ng paraan para maparehab siya ulit, dahil ayokong masaktan ang mga taong nakapaligid sa akin. Hindi ko nasabi sa iyo na bukod sa pagtetake niya ng drugs, muntik niya na rin akong mapatay noon, kaya napapayag ko ang mga magulang namin na iparehab siya dahil sa ginawa niyang iyon sa akin, kaya nga naiinis ako sa sarili ko na nakikita kitang ganyan. Dahil kasalanan ko kung ba't nangyari sa'yo. I saw him yesterday with other woman with him sa restaurant na pinuntahan namin ni Rebecca. Hindi ko kayang makita na ang kapatid ko pa mismo ang nagagawang magloko sa'yo, kaya nasugod ko sila sa table nila ng babae niya. Nasapak ko siya at dahil sa galit ay nagawa ko siyang palayasin dito sa mansyon dahil ayoko nang makita ka pa niya ulit. Dagdag ko pa at nakita ko namang nangingilid na ang luha niya, hindi nakawala sa mga mata ko ang pagpatak ng isang butil ng luha galing sa mata niya, kaya naman agad kong pinunasan ang luhang pamatak sa mata niya gamit ang hinalalaki ko. Parang dinudurog ang puso ko sa di malamang dahilan na nakikita ko si Nika na ganito. Please Nika, listen to me, I'm your friend. Break up with him now bago pa lumala ang gagawin niya sa'yo. Pagmamakaawa ko sa kanya, nakita kong tuluyan na siyang napaiyak, kaya naman agad ko siyang niyakap. Naramdaman ko ang pag-iling niya sa balikat ko, kaya naman napahinga ako ng malalim. I can't, I love him, mahinang sabi niya habang yakap ko siya. Nakasandal siya sa balikat ko, kaya naman marahan kong hinaplos ang likuran niya at saka ako muling huminga ng malalim. I hate the fact that I can't do something about this. Hindi naman kita mapipilit na makipaghiwalay sa kanya. Kung ayaw mo talaga ayoko lang nakikita kang nagkakaganito ng dahil sa gago kong kapatid. Natatakot lang ako sa pwede niyang gawin sa'yo sa susunod, dahil iba ang takbo ng utak niya. Isa pa, paano kung wala ako sa tabi mo, kapag sinaktan ka pa niya ulit? Hindi kita maipagtatanggol sa anumang oras na kailangan mo ko, kaya gusto kong makipaghiwalay ka na sa kanya habang maaga pa. Mahinang sabi ko sa kanya. Naramdaman ko namang mas nagbasa ang balikat ko dahil umiiyak pa rin siya ng tahimik. Huwag kayo mag-alala sa akin sir, pasensya na kung naaabala ko kayo. Mas mainam pa siguro kung mag-focus kayo kay Ma'am Rebecca, dahil engaged na kayo, kaya dapat nagsasaya lang kayo, di nyo pinoproblema ang katulad ko. Hirap na wika niya sakin, kaya naman nang pinaharap ko siya sa akin ay nakita kong agad siyang yumuko, ang pinunasan ng sarili niyang luha. Napapikit ako ng mariin dahil nagpipigil ako na wag magalit sa kanya, dahil sa katigasan ng ulo na pinapakita niya sa akin. Kaya naman nang makita kong humarap siya sa akin na mas mugto, ang mga mata ay kumuha ako ng cube eye sa tray, saka iyon pinahid sa mga mata niya para mawala ang pagmumugto. Let's not talk about Luis now, nawawala lang ako sa timpla. Gusto ko ulit masapak ang mukha niya sa galit. Mariing sabi ko. Nakita ko naman na di na kumibo si Nika, kaya naman nagtuloy lang ako sa pagpahid ng yelo sa iba pang parte ng katawan niya. Di naalis ang tingin ko sa pasa niya sa leeg sa kamarka ng pagkakasikal doon. Hilingin mo lang na di ko na makita ulit si Luis, dahil kapag nakita ko ang pagmumukha niya ulit baka siya na ang mapatay ko. Mariing sabi ko. Nakita ko namang napatitig sa akin si Nika, kaya naman tumayo ako saka kinuha ang first aid kit sa walk-in closet ko, saka naman pinahiran ng betadine ang putok niyang labi. Bakit niyo ba ginagawa sa kinto sir? Seryosong sabi niya. Kaya naman, natigilan ako sa tanong niya. Bakit ko naman di gagawin sa kaibigan ko to? Nagulat ako nang bigla siyang napahagulgol ng malakas, naramdaman kong parang dinudurog ang puso ko dahil nakikita ko siyang nasasaktan. Nakita ko namang umangat ang tingin niya sa akin saka siya napangiti ng pilit. Sana ikaw na lang ang minahal ko, gusto ko lang naman ng may magmamahal sakin, pero bakit ganito yung pinaparanas sakin? Ang sakit lang. Bakit ang swerte naman ng ibang babae pero ba't ako? Ba't pagdating akin ganito? Ba't di yata ako pwedeng maging masaya? Hirap na sabi niya. Kaya naman, wala sa sariling pinunasan ko ang mga luha niya, at saka siya hinalikan sa noo para comfort siya. No Nika, don't say that. Siguro di
Pa dumadating yung lalaking magpapasaya sa'yo, huwag kang mawalan ng pag-asa dahil kaakibat naman palagi ng sakit ang saya. Hindi naman habang buhay kang masasaktan dahil kapag nahanap mo na yung tamang lalaki para sa'yo. I'm sure you'll find the happiness you want. Seryosong sabi ko, nagulat ako nang yakapin niya ako ng mahigpit kaya naman napahinga ako ng malalim. Dahil sa sinabi ni Sir sa akin kahapon ay nakapagpahinga ako ng maayos, nawala na ang mga pasa na natamo ko kay Luis, dahil doon ay gusto ko na talaga makipaghiwalay kay Luis, pero di ko magawa dahil natatakot ako sa pwede niyang gawin kapag pinilit ko. Ang gusto ko dahil nabigla rin ako nang malaman ko na galing pala sa rehabilitation center si Luis, kaya naman naisip ko na mas makakabuti siguro kung hahayaan ko na lang muna siya sa gusto niya, saka umaasa pa rin ako na baka magbago pa siya, kaya naman nang makareceive ako sa ng text message mula kay Luis na pumunta ko ulit sa condo unit niya, nagdalawan isip pa ako kung pupunta ako, dahil kakagising ko palang pumasok ngayong araw sa opisina si Sir, di ko alam kung dapat pa ba akong tumuloy. Pero sa huli ay nakapagdesisyon din ako na pumunta na lang, dahil baka kapag di ako pumunta ay saktan lang ulit ako ni Luis. Naghanda ako sa pag-alis at nagpalit ako ng damit. O iha, ang aga pa yata ah. Saan ang punta mo? Tanong sa akin ni Manang nang makita na nakapang-alis ako, huminga ako ng malalim saka nakita ko naman si Ruth pati Melissa na nakatingin din sa akin. Pupuntahan ko lang po si Luis, nauutol na sagot ko, nakita ko namang nagkatinginan silang tatlo, bago muling bumaling sa akin. Bakit, anong kailangan sa'yo ni Luis iha? Huminga ako ng malalim bago ulit nagsalita. Hindi ko po alam Manang, pero kailangan ko po pumunta sa unit niya. Sigurado ka bang pupunta ka lang doon ng mag-isa? Gusto mo ba samahan ka na namin ni Melissa? Nag-aalalang tanong ni Ruth, kaya naman ngumiti lang ako, marahan sa kanya at saka ako umiling. Ayos lang, kaya ko naman mag-isa. Sigurado ka? Paano kung saktan? Kanya ulit. Tanong naman ni Melissa, kaya naman ngumiti ako ng pilit saka muling nagbuntong hininga, hindi naman siguro niya gagawin yun ulit. Paano ka naman nakakasiguro na di niya nauulitin yung ginawa niya sa'yo? Tanong naman ni Melissa, kaya naman di ako nakasagot. Hindi ako sigurado pero titiyakin ko na hindi niya naulit-uulitin yung ginawa niya. Mahinang sambit ko, nakita ko naman na wala nang ginawa ang tatlo sa kahinayaan na lang ako. Nang makapagpaalam ako sa kanila na aalis na ay agad akong nagpahatid sa asawa ni Manang papunta sa condo unit ni Luis. Nang makarating ako sa building ay agad ako huminga ng malalim saka sumakay sa elevator. Nang makarating ako sa palapag ng unit niya ay dahan-dahan lang ako naglakad papuntang unit niya. Dahil hindi ko maiwasan ang kabahan dahil natatakot ako sa pwede niyang gawin. Ngayon kaya naman nang makarating ako sa tapat ng unit niya ay agad kong hinawakan ang doorknob dahil palagi naman niyang iniiwan na bukas ang pinto niya kapag alam niyang pupunta ako, kaya naman nang mabuksan ko ang pintuan ay dahan-dahan akong pumasok sa loob ng unit at nang makapasok na ako ng tuluyan ay nakita kong wala siya sa sala, kaya naman dahan-dahan akong naglakad papunta sa kwarto niya. Akmang bubuksan ko na ang pintuan ng makarinig ako ng ingay mula sa loob. More Luis. Dinig kong ungol ng isang babae, kaya naman natigilan ako, hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Naramdaman ko ang panunuyo ng lalamunan ko, ramdam ko rin na parang tinutusok ng kutsilyo ang puso ko dahil kumirat iyon. You want more ha? Sabi pa ni Luis sa babae, kaya naikuyong ko ang kamao ko, huminga ako ng malalim saka ako pumikit ng mariin, pinahit ko ang pinto, ang binuksan ko ang pintuan ay nakita kong natigilan silang pareho sa ginagawa nila, makita ako ng babae ay bigla itong nagtitili. What the hell are you doing here? Saad ng babae sa akin, kaya naman napatawa ako ng pagak, saka ako bumaling kay Luis na nakatayo sa dulo ng kama habang wala itong suot na damit, nakangisi lang itong nakatingin sa akin. Wala ka bang naririnig? Inis na tanong sa akin ng babae, kaya naman sa galit ko ay pinuntahan ko siya sa kama, kinuha ko ang buhok niya dahilan para mapatili siya sa sakit ng pagkakasabunot ko sa buhok niya. Huwag mo akong inuutusan dahil una sa lahat hindi mo ko kilala, pangalawa wala kang karapatan para utusan ako, dahil ako lang naman ang girlfriend ng lalaking nilalandi mo. Mariing sabi ko sa kanya, saka siya tinulak sa sahig. Dahilan mapaupo siya sa sahig at saka siya hirap na hirap takpan ang sarili niya gamit ang dalawang kamay pati braso niya. Lumayas ka na bago pa mandilim. Ang paningin ko. Banta ko sa babae, nakita ko namang umiiyak na ito.
Muli kong kinuha ang buhok nito ay nagulat ako sa ginawa ni Luis, dahil marahas niyang tinanggal ang pagkakahawak ko sa buhok ng babae niya, saka matalim ang mga matang tumingin sa akin. "Don't you dare to hurt Olivia." Mariing sabi ni Luis sa akin kaya di ako makapaniwalang napatingin sa kanya, pakiramdam ko ay napahiya ako sa maraming tao kahit na dalawa lang naman kami dito. Inalalayan niyang tumayo ang babae sa kanya ito tinakpan ng kumot, sa kanya ito kinausap. "Mauna ka na sa labas, I'm going to talk to this lady." Sabi ni Luis sa babae. Mas nasaktan ako sa narinig ko nang tawagin niya ako ng ganon. Nang tuluyan ng mapulot ng babae ang mga damit niya ay tuluyan na nga itong lumabas sa kwarto. Nang humarap sa akin si Luis ay nagsimula na rin itong magpulot ng mga damit niya, sa kanya sinuot isa-isa ang mga damit niyang nagkalat sa sahig, kaya naman humugot ako ng lakas ng loob para magsalita, "Bakit mo ba ako pinapunta dito?" Bigla siyang humarap sa akin at saka ako seryosong tinitigan saka nagsalita, "Bakit? Wala ba kong karapatan na tawagin ka papuntahin ka dito kung kailan ko gusto? Para saan pa pinapunta mo ako dito sa unit mo? Ano bang gusto mong palabasin? Gusto mo bang makita ko kung anong klase ng kababuyan ang pinaggagawa mo habang girlfriend mo ako?" Ganon ba yun, Luis, ha? Galit na sigaw ko sa kanya, hindi ko na napigilan ang mga luha ko na kanina ko pa pinipigilan dahil sa sobrang sakit ng nasaksihan ko. "Bakit ka ba umiiyak? Hindi ka naman dapat nasasaktan, di ba? Dapat nga natutuwa ka pa kasi di na kita pinipilit na makipag-sex sakin, di ba?" Nakangising turan niya sa akin, kaya naman di ko na napigilan ang sarili ko na sample ko siya ng ubod ng lakas, dahilan para bumakat ang palad ko sa pisngi niya. Nagulat ako sa sunod niyang ginawa. Naramdaman kong sinakal niya ako dahilan para mapahawak ako sa kamay braso niya, dahil naramdaman ko na di na ako makahinga. Kitang-kita ko kung gaano siya kagalit sa akin. "Wala kang karapatan para pagbuhatan ako ng kamay, naiintindihan mo ba yun?" Mariing sabi niya saka ako binitiwan sa pagkakasakal, dahilan para nang hihina akong napaupo sa sahig. Nagsimula na akong napahagulgol. "Bakit mo ba ginagawa sa akin to? Akala ko ba mahal mo ko pero bakit mo ko sinasaktan? Ano bang kasalanang nagawa ko sa iyo para saktan mo ko ng ganito?" Pagod na ko, Luis. Hirap na sabi ko sa kanya. Nakita kong nawala ng emosyon ang mga mata niya habang nakatingin sa akin. "Mahal, bakit mo ako tinatanong kung minahal ba talaga kita? Bakit hindi mo kaya itanong yan sa sarili mo?" Sabi niya kaya naman napahagulgol ako ng malakas. Yun nga yung mali ko eh. Hindi dapat ako nahulog sa iyo kung kailan naging hayop na ang turing mo sa akin. Kung alam ko lang na ganto lang din pala ang gagawin mo sa akin, hindi ko sana hinayaan ang sarili kong mapalagay ang loob ko sa iyo. Saad ko sa kanya. Narinig ko naman ang pagak na pagtawa niya. "Hindi mo ako minahal, dahil kung totoong mahal mo ako hindi ka matatakot sa akin na angkinin kita. Dahil boyfriend mo ko, hindi mo hahayaan na maghanap ako ng iba. Dahil ikaw dapat ang papuna ng mga pangangailangan ko." Mariing sabi niya sa akin kaya naman marahas akong napailing. "Pero kung totoong mahal mo ako, igagalang saka irerespeto mo ako. Bilang babae, kung totoong mahal mo ko, di ka maghahanap ng iba para mapunan yang libog mo, Luis. Iyong sinasabi mo na pagmamahal, hindi pagmamahal ang tawag doon, Luis, dahil ang tawag doon ay pansariling interes. You never cared for me, kaya pasensya na kung di ko mapunan ang libog mo dahil hindi naman ako puta. Kaya pakawalan mo na ako kasi hirap na ako." Hirap na sabi ko sa kanya habang nagmamakaawa. Nakita kong umupo siya sa harapan ko. Hinawakan niya ang pangako saka siya tumingin ng masama sa akin, sa kanya inilapit ang bibig niya sa tenga ko. "Hindi kita papakawalan, tandaan mo sa akin ka lang habang buhay. Hindi ko hahayaan na may ibang lalaki na umangkin sa'yo, yan ang tatandaan mo." Naramdaman kong sumakit ang pangako nang bitawan niya ako, saka siya padebog na lumabas ng kwarto. Wala akong ibang nagawa kundi ang umiyak ng umiyak kahit pa na sumasakit na ang puson ko. Di ko ito pinansin dahil wala nang masasakit pa sa pakiramdam ng naloko saka nasaktan.